Ang eksena ay nagpapakita ng gusali kung saan naroon ang mga kaibigan ng ating bida. Biglang may maririnig na beep. Pagkatapos ng tunog na iyon, may matabang lalaki na sumigaw habang may hawak na walkie-talkie sa kamay. Nang buksan niya ang pinto, sabi niya, sinasabi na si Jiang ay tumawag sa walkie-talkie. Sa susunod na sandali makikita natin na ang walkie-talkie ay nasa kamay na ni Mr. Lee, at nakatayo ang lahat ng mga kaibigan ng ating bida sa likod niya. Naging seryoso si Mr. Lee at kinausap ang ating bida, "Hello, Brother Jiang, kamusta dyan?" Pagkausap ni Mr. Lee, agad na nagsabi si Jiang, "Makinig kayo sa akin ng mabuti." Kaagad na lumipat ang eksena sa ating bida, nakatayo siya sa tuktok ng isang malaking makina at kumikislap ang buong katawan niya. Nagpatuloy si Jiang, "Sa makalawa umaga, sa South Suburban Park. Dalhin ninyo si Chen Chong at ang pinakamalalakas nating tao. Panahon na para tuluyang pakse ng banta sa Southern District." Ipinaliwanag niya ng maayos ang buong plano at sinabi na dapat nandun sila makalipas ang ilang araw kasama si Chen Chong at ang lahat ng malalakas na tao. Pagkatapos niyang magsalita, nawalan ng signal, naputol ang koneksyon. Nang mapakinggan iyon ni Mr. Lee, sinimulan niyang ipaliwanag ang plano sa lahat ng nakatayo roon at sinabi sa matanda, "Uncle Sheng, tumatanda na kayo, huwag na kayong sumali sa mapanganib na misyon na ito. Kailangan rin may magbabantay dito." Nang sabihin iyon ni Mr. Lee, pumayag naman ang matanda at agad niyang sinabi kay Mr. Lee, "Mag-ingat kayo. Delikado ito, hindi ito katulad ng dati. Mas mapanganib." Nakinig si Mr. Lee at tumango, "Sige, naintindihan ko ang punto mo." Makikita na agad na naghahanda na ang iba para pumunta sa nasabing lugar. Tumingin si Mr. Lee sa kanila at binanggit ang pangalan ng ilan, Zhang Qi, Xiao Kai, Shan Shan, Zeshuan, Liu Chao, Chen Jia, at Chen Chong, "Kayong 7, sasama kayo sa akin." Nang sinabi ni Mr. Lee ang mga iyon, sumagot silang pareho, "Sige, sasama kami." Nang makita ng nakababatang lalaki na wala ang pangalan niya sa listahan ng misyon, nagulat siya at itinuturo ang sarili, "Nasaan pangalan ko? Sasama din ako." Nang sabihin iyon ng bata, nanginginig at nangingisay ang nanay niya, takot at napupuno ng pawis ang noo niya. Sabi ng nanay sa anak, "Ang digmaan ay para sa matatanda. Anak, anong ginagawa mong gustong sumali?" Pero tumanggi ang bata at sabi, "Hindi na ako bata. Lumaki na ako, lalaki na ako." Nakita ng isa sa mga kasama ang pagtatalo at ngumiti, "Relax lang, mama ni Shuai, malakas na siya. Hindi lang pang zombie, kasama rin siya sa core team. Hindi siya mahina." Pagkatapos pakinggan iyon, nagpasya rin si Mr. Lee sa ina ng bata, "Mas mabuti ng maagang makakuha ng karanasan. Babantayin ko siya." Lumipat naman ang eksena, dalawang sasakyan ang huminto sa labas ng malaking parke. Bumaba ang lider na si Daping sa isang sasakyan at tinanong, "Dito ba yun?" Sa susunod na sandali bumaba rin ang ating bida at ang iba pa, at sinimulan nilang silipin ang bakanteng parke. Tinanong ni Jiang, "Paano natin palalabasin yun?" Ngumiti ang lider at sumagot, "Walang madaliin. May plano tayo." Nagulat ng kaunti si Jiang at tumingin sa kanya. Bigla niyang naramdaman ang kakaiba at tumingin papunta sa itaas ng gusali, may liwanag na kumikislap. Lumipat ang eksena sa tuktok ng gusali kung saan nakatayo ang mga kasama ng ating bida at binabantayan ni Mr. Lee ang lahat ng dumating kasama ng ating bida. Habang binabantayan ni Mr. Lee, may boses na lumapit mula sa likod si Shanshan, "Uncle Lee, kita niyo ba ng malinaw? Lalapit ba tayo?" Sumagot si Mr. Lee, "Sinabi ni Jiang na huwag masyadong lumapit sa parke bago tayo kumilos. Pagkatapos iniutos niya na ihanda ninyo ang mga lubod ng maaga. Pag-umpisa na ng aksyon, titirahin natin sila mula sa gilid." Bumalik naman ang eksena sa kabila at tinanong ng lider ang isang bata, "Bata, lumapit ka." Natakot ng kaunti ang bata, lumapit at nagtanong, "Opo, lider, ano po ang kailangan ninyo?" Ngumiti ang lider at sinabi, "Pumunta ka sa loob ng parke, mabilis." Tumindi pa ang takot ng bata at nagpapawis na. Nagtanong siya, "Hindi ba ang trabaho namin ay magdala lang ng mga kalakal?" Nang matapos magsalita ang bata, medyo naging seryoso si Li Cheng at mula sa likuran tinanong, "Sister Ling, ano nangyayari rito?"
Ngumiti si Huang Ling at nagsabi, lagi siyang sigaw ng sigaw, parang naghahanap ng anak, di ba? Bigyan natin siya ng anak. Relax lang, pag lumabas ang tentacle monster, huhulihin natin agad. Hindi malalagay sa panganib ang bata. Habang nagsasalita si Huang Ling, nakikinig din ang bata at nang marinig ang buong plano, lalong natakot siya at pagtanggi ang nagpakita gamit ang magkabilang kamay, hindi ako pupunta. Ayokong maging pain. Biglang lumapit si Daping ng galit, niangat ang bata at sinabi, kung hindi ka papasok, papatayin kita ng sariling kamay ko. Pagkatapos nitong pagsabihan, ginamit ni Daping ang buong lakas niya at itinapon ang bata papasok ng parke. At sa sumunod na sandali, lumipad ang bata sa ere, at bumagsak sa loob ng parke. Pagkapasok niya, dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata na puno ng takot. Mula sa bubungan, pinagmamasdan siya ni Mr. Lee. Pagkakita niya, pinagpawisan ang kanyang noo at biglang sabi, may nangyayari na sa ibaba. Pagkasabi niya noon, nagsimula nang bumaba ang lahat gamit ang mga lubad. Samantala, nakatayo ang bata sa gitna ng parke, hawak ang kanyang braso at sumisigaw ng, tulungan niyo ako. Sa sumunod na saglit, mula sa likod ng puno, lumundag ang tentacle monster, at lumapit sa bata. Nang magugat ang mga galami nito, nagsimulang mabiyak ang lupa. Nararamdaman din ng bata na may nakatayo sa likuran niya. Umiiyak siyang nagsabi, ayoko pang mamatay. Pulang-pula ang mga mata ng halimaw habang nakatayo ito sa likod ng bata. Nagulat si Li Cheng at napasigaw, sakto. Kumagat na ang tentacle monster. Bilis. Sagipin na ang bata. Susugod na sana siya pero pinigilan siya ni Huang Ling, hinawakan ang kanyang kamay at sinabi, nangako ka na hindi mo aagawin ang kredito kay Jiang Yi. Tumigil si Li Cheng at tumingin pabalik kay Huang Ling. Ngunit nakangiti na ang ating bida at sinabi, alam kong ako ang dapat lumaban. Pagkasabi noon, tumalon siya at pumasok sa parke. Nang malapit na siya sa bata, sabay din namang umabot ang galami ng halimaw dito. Sa huling saglit, nauna ang ating bida, sinunggaban ang bata at itinapon palabas. Nasalo agad siya ni Li Cheng para hindi masaktan. Habang nangyayari iyon, nahulog ang salamin ng ating bida. Galit na galit ang tentacle monster at agad niyang binalot ng mga galami si Jiang. Lumapit ito at sinabi, tinatawag niya ako, gusto ko ng bata. Ibigay niyo sa akin ang bata. Nagulat ang ating bida, at mula sa labas sumigaw si Li Cheng, Jiang Yi, tiisin mo. Susugod sana siya pero mabilis siyang pinigilan ni Daping at Huang Ling, pinahiga siya sa lupa. Galit na galit si Li Cheng, anong ginagawa niyo? Kung hindi tayo kikilos ngayon, mamamatay si Jiang Yi. Ngumiti si Huang Ling at malamig na sinabi, mas mabuti pa. Akala ko kaya niyang makipagsabayan kahit papaano. Isa rin pala siyang mahina na papatayin. Nagalit si Li Cheng at sigaw niya, so pinaplano niyo na pala ito mula sa simula. Bakit? Ngunit biglang sumabat ang ating bida, ako ang magsasabi kung bakit. Alam ko ang sikreto nila, kumakain sila ng laman ng tao. Pagkasabi noon, nanlaki ang mga mata ni Li Cheng, hindi makapaniwala na ang dalawang leader at ilan sa kanilang kasamahan ay kumakain ng tao. Bago pa siya makapag-isip, sumigaw si Jiang, open fire. Kasabay noon, nagpaulan ng bala ang mga kasamahan ng ating bida. Nabigla ang dalawang leader, pati si Li Cheng ay nagulat sa biglaang pangyayari. Mula sa likod ng pader, nagsimula ring magpaputok si Mr. Lee at ang iba pa. Habang nagpapaputok sila, ang ilan ay lumapit para iligtas ang ating bida mula sa mga galami ng halimaw. Na nagpagalit pa lalo sa tentacle monster. Habang iyon ay nangyayari, isang bata ang lumapit hawak ang bote na may apoy. Itinapon niya ito sa halimaw. Nagliyab ang parte ng katawan ng monster, ngunit binaliwala niya iyon at mas tumingin pa sa bata. Nang makita ng bata na wala ring epekto, nagulat siya at galit na sumigaw, napakalakas ng halimaw na ito. Biglang umalulong sa galit ang tentacle monster. Isa-isang gumalaw at nag-activate ang lahat ng galami nito. Namangha si Zhang Qi at ang mga kasama niyang nasa kabilang panig. May hawak siyang baril ngunit pinawisan din siya sa takot. Hindi ito ordinaryong halimaw. Napakalakas. Kailangan nating mag-ingat. Bigla namang sumugod mula sa likuran si Chen Chong, mabilis na mabilis. Namangha sina Zhang Qi at ang iba pang kasamahan sa bilis niya, halos mapang-anga.
Napansin ng halimaw ang paparating na si Chen Chong, at sunod-sunod na inatake siya ng mga galami, habang hawak pa rin ang ating bida. Pero mabilis na nakakaiwas si Chen Chong sa bawat atake. Samantala, nagtatago sina Dapeng, Huang Ling at isa pang kasamahan sa likod ng puno dahil sa walang tigil na putukan mula sa grupo ng ating bida. Biglang tinuro ng isa nilang kasama ang isang direksyon, ano yun? Isa pang halimaw. Paglingon ni Huang Ling, nanlaki ang kanyang mata at natulala. Pinagpawisan siya sa nakita, isang halimaw ang nakikipaglaban din, pero sa halip na umatake, sinusuportahan nito ang mga tao laban sa tentacle monster. Samantala, napaligiran ng mga galami si Chen Chong. Pinipiga siya ng husto hanggang mata na lang ang makikita, ngunit nagningas ang kanyang mga mata sa galit. Sa isang iglap, winasak niya ang lahat ng galami at nakalaya mula sa pagkakakulong. Biglang napansin ni Chen Chong na may isa pang galami na mabilis na papalapit mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, naiwasan niya ang atake, pero ang epekto nito ay kitang-kita sa kanyang mukha. Dahil sa matinding tama, bahagyang nanghina ang kanyang katawan at napayuko siya. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang tumawa si Jiang at sinabi, Chen Chong, nakatagpo ka na ng kapantay mo. Nang marinig iyon, nagngit-ngit si Chen Chong, at kita ang galit sa kanyang mukha. Samantala, nagulat si Dapeng sa nasasaksihan, isang halimaw na lumalaban para iligtas ang mga tao laban sa kapwa halimaw. Lalong nagulat siya nang makita na nagagawa pang magbiro ng ating bida sa gitna ng laban. Nanggigil siya, pinagpapawisan at sinabi, si Jiang Yi, kaya pang magbiro ng batang iyon. Habang iyon ay nangyayari, unti-unting sinisira ni Jiang ang mga galami ng tentacle monster isa-isa gamit ang kanyang kapangyarihan. Sa isip niya, para bang siya mismo ang tentacle man. Nang makita ng isa sa mga kasamahan ng kapangyarihan ng ating bida at kung paano niya madaling winawasak ang galami, natakot siya. Mas lalo siyang nagulat nang marinig niya mula sa bibig ng bata ang pangalan ng ating bida. Itinuro niya ito kay Dapeng at sinabi, si Jiang Yi, parang tinawag siyang Uncle Xiaoyong ng bata. Narinig iyon ni Dapeng at sagot niya, anong masama roon? Pero sumabat ang kasama niya, galit at nagngangalit ang ngipin, naalala mo ba? Sinabi ni Axeng noon, na ang leader ng gathering place sa Cheng City ay tinatawag na ganoon. Narinig ito ni Huang Ling at agad na tanong sa kasamahan, sigurado ka ba? Sagot ng lalaki, oo, tama. Siya si Jiang Xiaoyong. Pagkarinig noon, nagalit si Dapeng at binagsak ang kanyang baril sa puno. Niloko lang pala tayo ng batang yan. Sumingit din si Huang Ling, galit na galit, ibig sabihin, itong grupo na to ang pangunahing puwersa ng Stronghold. Itinuro niya ang team ni Jiang at sinabing, tingnan mo, may mga nakatago sa likod ng puno at meron din sa harap. Buo na sila, ang pinakamalakas sa kanila. Halos kapantay ni Li Cheng, pero mas malalakas ang kanilang mga armas. Habang sinasabi niya iyon, natapos ng durugan ni Jiang ang lahat ng galami ng tentacle monster at tuluyang nakawala sa pagkakakulong. Itinuro siya ni Huang Ling sa mga kasamahan at sinabi, ang pinakamapanganib dito, ay si Jiang. Pagkatapos, itinuro naman niya si Chen Chong, at ang mutant na kasing lakas ng tentacle man. Manipis ang tsansa nating manalo. Kahit magwagi tayo, siguradong may mabibigwasan sa magkabilang panig. Pagkarinig noon, nagalit at naguluhan ang isang kasama at nagtanong, so ano na ang gagawin natin ngayon? Sa sumunod na sandali, biglang sumigaw si Huang Ling, galit na galit, nakuha ko na, Dapeng. Pigilan mo sila, cover me. Kaagad tumalima si Dapeng, hawak ang kanyang palakol, inihagis niya ito ng napakabilis patungo sa team ni Jiang. Sa sobrang bilis ng palakol, nagliyab ito na parang apoy habang lumilipad, at lahat ng dinaanan nito ay halos gumuho. Nagulat ang buong team ng ating bida sa nakita. Pagkasunod noon, nagsimula ng magpaputok si Dapeng at ang kanyang grupo laban sa kanila. Nang makita iyon, napamura si Mr. Li, buwisit. Ano bang binabalak ng mga to at pinapalabo ang laban? Samantala, nagtagumpay si Huang Ling sa kanyang plano at nakalapit sa bata. Ngunit biglang sumugod ang matabang lalaki at hamarang sa kanya, paparating siya sa atin. Binaliwala siya ni Huang Ling, at sa isang malakas na sipa, tinilapon niya ang lalaki palayo. Lumipad ito sa ere at bumagsak sa kabila. Pagkatapos niyang alisin iyon sa daraanan,
nagpatuloy siya sa kanyang balak. Sa susunod na sandali, inabot ni Huang Ling ang kamay niya patungo sa bata habang may masamang ngiti sa labi. Nang makita iyon ng bata, labis siyang natakot. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Hinawakan ni Huang Ling ang bata, iniangat ito sa ere, at nakangiting nagsabi, "Ikaw pala, bata." Bago pa makapagsalita si Huang Ling ng iba pa, biglang sumagot ang bata, "Huwag mo akong gawing bihag. Hindi mo ako pwedeng gawing hostage." Nang marinig iyon, ngumiti si Huang Ling at nagsabi, "Itong pilyong bata talaga." Pagkasabi nito, sinimulan niyang suntukin ang bata. Napakalakas ng suntok ni Huang Ling kaya't napasigaw sa sakit ang bata. At habang patuloy niyang sinasaktan ang bata, biglang nagalit ng husto ang halimaw na may mga galami at nagsimulang umatungal. Sa isang iglap, umakyat si Chen Chong sa likod ng halimaw at doon siya naupo, ngunit nabigla rin siya sa ikanikilos ng nilalang na iyon. Samantala, nakatingin naman si Jiang sa halimaw at matapos mapansin ang isang bagay ay ngumiti siya at sinabi kay Chen Chong, "Brother Chong, pakawalan mo siya." Nagulat si Chen Chong sa narinig. Ngunit itinuro ng ating bida ang grupo ni Huang Ling at nagsabi, handa siyang isugal ang buhay niya. Hindi matalinong hadlangan mo siya sa oras na ito. Dahil dito, nagalit si Huang Ling at hinigpitan ang pagkakakapit sa leeg ng bata, sabay sabing, "Kung ayaw mong mapugutan ang batang ito, ibaba niyo ang inyong mga armas." Pagkarinig nito, labis na nag-alala ang lahat, pati na rin si Jiang. Sinabi niya kay Chen Chong na pakawalan ang halimaw.